Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. June 9, 2024, nang nabulabog ang buong Indonesia nang lumabas ang mga balita na ang isang pulis ay inaresto dahil sa isang krimen. Ang mas nakakagulat pa, asawa ng pulis ang kanyang naging biktima. Naging maingay ang kaso na ito sa Indonesia magpahanggang ngayon dahil marami ang hindi makapaniwala na ang pulis na dapat promoprotekta sa mga tao ay kayang saktan ang sarili niyang asawa. Pero ano kaya ang naging motibo ng pulis na ito at nagawa niyang sunugin ang kanyang asawa? Ang pulis ay kinilalang si Bribtu Fadhilaton Nikma o tawaging nating Nika, 28 years old. Taong 1996 nang ipinanganak si Nika sa bansang Indonesia. Habang siya ay lumalaki, nakitaan siya ng angking talino ng kanyang mga magulang. Bukod doon, masipag din sa gawaing bahay ang dalaga. Habang nag-aaral, walang bagsak na grades ang dalaga. Nang mga panahon na kailangan ng magkolehiyo ni Nika, namili siya kung kursong midwifery at criminology ang kanyang kukunin. Sinubukang mag-enroll ni Nika sa isang midwifery campus. At dahil nga magaganda ang kanyang mga grades, natanggap naman dito si Nika. Pero bago magsimula ang kanyang klase, naisipan ni Nika na hindi na tumuloy sa kursong ito. Bagkos ay nagdesisyon si Nika na kumuha na lamang ng kursong criminology. At para nga makapasa, nagsipag sa pag-aaral si Nika para sa entrance exam. Madaling araw na siyang natatapos mag-review kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa isip ng dalaga, gusto niyang maging pulis para makatulong siya sa nakararami. Pangarap ni Nika na maging isang magaling na pulis na tutulong sa mga tulad niyang mga babae. Sa 27 nakakilala ni Nika na kumuha ng pagsusulit para maging pulis, 4 lamang silang nakapasa. Napakasaya ni Nika dahil sa wakas, unti-unti na niyang makakamit ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos graduate, agad na natanggap si Nika sa Gedek Police Station ng taong 2018. Pagkaraan ng 1 taon, nailipat naman si Nika sa Mojokerto Police Station. Kahit delikado ang kanyang napiling trabaho, masaya si Nika sa kanyang ginagawa. Taong 2020, nang nakilala ni Nika ang lalaki na si Rian Dwi Wicansono o tawaging nating William, 27 years old. Tulad ni Nika, isa ring pulis si William. Nagtatrabaho naman si William sa Esmamploso sa Jombang, Indonesia. Tila na love at first sight nga ang naramdaman ni William nang makita niya si Nika. Hanga din si William sa tapang ni Nika dahil ang dalaga nga ay isa ding pulis. Hindi nagtagal, nagustuhan na din ni Nika si William. Nang taon din na iyon, nagsimula ang relasyon ng dalawa. April 2021, nang nalaman ni Nika na siya ay nagdadalang tao sa anak nila ni William. Dahil doon, nagpa siya ang dalawa na magpakasal. April 4, 2021 nang ikasal nga sina Nika at William. Sa larawan ng kasal, makikita ang saya ni Nika at William. Subalit ang hindi nila alam, ito na din pala ang simula ng pagbabago sa kanilang relasyon. Dahil buntis si Nika at hindi nakakapagtrabaho, si William na lamang ang nagpapasok ng pera sa kanilang pamilya. Nang mga panahon na ito, hindi pa din nila kayang umupa ng sarili ng bahay sa dami ng gastusin. Nakatira lamang sina Nika at William sa isang police dormitory na inilalaan para sa mga gaya nilang pulis. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak na ni Nika ang anak nila ni William na isang babae. Dahil sa dagdag na miyembro ng kanilang pamilya, kinailangan agad ni Nika na bumalik sa trabaho ng taong 2022. Nakita kasi ni Nika na hindi sapat ang sinasahod ni William
para sa gastusin ng kanilang pamilya. Kahit na nga mahirap, bumalik sa pagiging pulis si Nika. Sa tuwing sasabak sa operasyon, hindi maiwasan ng babae na mag-alala para sa kanyang kaligtasan. Lalo na nga't may anak na sila ni William. Sa gitna ng pinagdadaanan ni Nika, nagsimula namang mahilig si William sa online gambling games ng taong 2023. Dito sa Pilipinas, sumikat nga ang isang uri ng online game na tinatawag na scatter o isang slot machine game. May pinipindot lamang sa laro at kapag may lumabas na 3 o higit pang magkaparehong card, may kaukulang papremyo ito. Nito lamang taon, naglipa na nga ang mga balita tungkol sa pagkahilig ng mga Pinoy sa mga online games. At ang pinaka nakakalungkot doon, marami na ang naadik o nalulong sa sugal na ito na ating mga kababayan. Noong una, pakonti-konti lang ang taya ni William sa laro. Inilihim ni William sa kanyang asawa na sinubukan niya ang mga online gambling games. Para makapaglaro, kumukupit si William ng konting pera mula sa kanyang sinasahod bago pa ito ma-withdraw ng kanyang asawang si Nika. Nung una, hindi alintana ni Nika ang pagsusugal ng kanyang asawa. Minsan lang naman kasi niyang makita si William na naglalaro sa kanyang cellphone. Inisip ni Nika, paraan ito ni William para makapagtanggal ng stress at pagod mula sa kanyang trabaho ang kanyang asawa. Pero nagbago ang lahat nang pumasok na ang taong 2023. Nang taon na ito, muling nabuntis si Nika sa pangalawang anak nila ni William. Pero sa pagkakataon na ito, kambal ang ipinagbubuntis ni Nika. Muli na naman siyang nag-leave sa trabaho habang siya ay nagbubuntis. Nang mga panahon na ito, humiling si Nika kay William na baka pwede ay umupa na sila ng sariling bahay. Ang nasa isip kasi ni Nika na mga oras na iyon, maliit na ang kwarto sa barracks para sa lumalaki nilang pamilya. Sumang-ayon naman si William at nangakong mag-iipon na siya ng pera na ipangbabayad nila sa pang-upa ng bahay. Ngunit ang pangako na ito ay napako lamang. Unti-unti na kasing nalulong sa masamang bisyo ng online gambling si William. Na-addict na ang lalaki sa kagagasta ng pera para maglaro ng mga online gambling games. Hindi naging masaya si Nika sa nangyayari sa kanilang pamilya. Lalo na't nakikita niya ang kanyang asawa na nalululong na sa sugal. Pero nang panahon nga na iyon at dahil buntis, umaasa lamang siya sa kanyang asawa ay wala siyang nagawa. Hanggang sa isinilang na nga ni Nika ang kambal nilang anak ni William. Akala ni Nika, mababaling ang atensyon ni William sa kanilang bagong mga anak. Subalit nagkamali si Nika. Minsan kasi, nag-overtime si William para lang makapagsugal sa kanyang cellphone sa police station. Naiiwan tuloy kay Nika ang lahat ng responsibilidad ng gawaing bahay at sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Taong 2024, nang sinubukan ni Nika na bumalik na sa kanyang duty bilang pulis. Pero agad din siyang umalis dahil wala namang mag-aalaga sa 3 nilang anak ni William. At dahil alam na ni Nika ang pagkahumaling ni William sa pagsusugal, inuunahan na niya ang kanyang asawa at inaalam kung kailan papasok ang sahod nito. Nang sa gayon ay ma-withdraw na agad ni Nika ang pera bago pa bawasan ito ng kanyang asawa at ipangsugal lamang. Nahihirapan na kasing mag-budget si Nika dahil sila ay kinakapos dahil ang perang nakalaan para sa mga gastusin ay ipinangsusugal lang ni William. Nang sumapit ang June 2024, masaya si Nika dahil alam niya na ang buwan na ito ay bigayan ng 13-month pay para sa mga katulad nilang pulis. Ibig sabihin, makakatanggap ng ekstrang pera si William at makakabili siya ng mga pangangailangan ng kanilang 3 mga anak. June 8, 2024, bandang 9:00 ng umaga,
Nagpunta si Nika sa isang ATM machine. Matapos niyang ipasok ang ATM card, nagulat si Nika nang nakita niya sa screen. Imbes kasi na 15,000 pesos ang laman ng ATM ni William, nakita niya na 3,000 pesos na lang ang laman nito. Galit na galit si Nika dahil alam niyang kinuha ni William ang pera at ginastos lamang ito para ipangsugal. Dahil doon, agad na tinawagan ni Nika si William. Inamin ni William na siya na ang nag-withdraw ng pera dahil may kailangan siyang bilhin. Hindi nasiyahan si Nika sa naging sagot ni William kung saan napunta ang pera. Sinabihan ni Nika si William na umuwi na nga ng mga oras na iyon para sila ay mag-usap ng masinsinan. Bago umuwi si Nika, dumaan muna siya sa isang palengke at bumili ng gaas na nasa isang bote. At nang nakauwi na siya sa kanilang tinitirhan, isined ni Nika ang larawan ng bote kay William at tinakot ang kanyang asawa na siya ay may gagawing masama kung hindi ito uuwi agad. Nang makita ni William ang mensahe na ito, ay agad siyang umalis ng police station para umuwi. Bago makauwi si William, dinala ni Nika ang kanyang mga anak sa bahay ng kanyang pinsan. Sinabi ni Nika sa kanyang pinsan na babalikan na lamang niya ang kanyang mga anak maya-maya. Bandang 10:30 ng umaga nang nakauwi si William sa kanilang tinitirhan. Habang nagbibihis si William, nilak ni Nika ang pinto mula sa loob ng kanilang bahay. Dito na nagsimulang magtalo ang mag-asawa tungkol sa nawawalang pera. Inakusahan ni Nika si William na adik na nga sa pagsusugal. Sinabi nga ni Nika kay William na ang 13th month niya ay inilaan niya na para pangbili ng pagkain at iba pang gamit na kailangan ng kanilang mga anak. Galit na galit si Nika at sinabi ang mga katagang, "Punong-puno na ako sa iyo, William. Lagi ka na lang nagnanakaw ng pera sa mga anak natin. Budget yon para sa kanila. Pagod na ako sa pag-aalaga ng 3 mga bata." Sumagot naman si William at sinabing, "Wala kang karapatan sa pera dahil ako naman ang naghihirap para kitain iyon." Ayon nga sa mga reports, dito na nga tila nagpintig ang tenga ni Nika at nabulag siya sa kanyang galit. Pinalabas ni Nika si William at nagpunta sila sa may garahe ng dorm. Gamit ang posas, pinosasa ni Nika si William sa isang poste. Maya-maya pa, itinapon ni Nika ang gaas kay William. Kumuha siya ng tissue at sinindihan ito ng apoy. Pagkatapos ay iniwan niya ang tissue malapit kay William. Hindi alam ni William ang kanyang gagawin kaya sumigaw na lamang siya ng malakas at nanghingi ng tulong. Isa ding pulis ang nakarinig sa paghingi ng tulong ni William. Gumamit ang pulis ng fire extinguisher para tulungan si William. Pagkatapos ay tumawag siya agad ng ambulansya. Sa ospital, sinubukan pang iligtas si William. Subalit dahil sa mga pinsala na kanyang tinamo, binawian din ng buhay ang lalaki matapos ang isang araw. At dahil sa krimen na ito ay inaresto si Nika. Kumuha ang mga pulis ng mga ebidensyang ginamit niya sa krimen. Siya ay kinasuhan ng murder at ikinulong. Umani ng maraming reaksyon ang mga netizens sa nangyari kay William. Nagulat ang lahat nang nalaman na ang asawang pulis ni William ang may gawa ng krimen. Ayon sa mga netizens, posible raw na dala ng stress, postpartum at dahil nga bagong panganak si Nika kaya niya nagawa ang krimen. Marami naman ang kumampi kay Nika dahil mali nga ang ginawa ni William lalo na siya ay isang pulis pero nalulong siya sa sugal. Dahil nga dito maraming nakisimpatya kay Nika. Naiintindihan daw nila ang hirap ng isang ina at hindi nga dapat ginastos ni William ang kanyang sahod na dapat ay para sa kanilang mga anak. Maski si Nika ay gulat na gulat sa kanyang nagawa. Inamin din niya ang krimen pero sinabi niya na hindi din siya makapaniwala
napatay na ang kanyang asawa na siya nga mismo ang may gawa. Ayon kay Nika, bugso lamang daw ng damdamin kaya niya napatay si William. Hindi daw niya pinagplanuhan ang krimen, taliwas sa sinasabi ng mga tao. Hanggang ngayon, nakakulong pa din si Nika. Hindi pa din nagsisimula ang kanyang trial dahil pinag-aaralan pa ng mga pulis kung babaguhin ang kasong isinampa sa kanya. Iniisip din kasi ng mga pulis na may 3 pang mga anak si Nika na pawang maliliit pa. At kung sakali man na siya ay mapatunayang guilty, ay maiiwanan niya ang mga ito. At kapag nagkataon, posible siyang mahatulan ng habang buhay na pagkakulong o mahatulan ng bitay. Sa tingin nyo, bugso kaya ng damdamin kaya nagawa ni Nika ang krimen? Posible rin ba na dahil kapapanganak lamang niya at nagawa niya ang krimen? O may iba pang dahilan? Para naman sa ating pangalawang kwento, isang misis uli ang pinatay ang kanyang asawa. Bukod doon, sinunog niya din ang sasakyan kung nasaan ang labi ng mga biktima. At kung bakit niya ito ginawa, alamin natin ang buong kwento. Ang suspect na ito ay kinilalang si Aulia Kesuma, 50 years old o tawagin nating Amor. Ang kanyang asawa naman ay si Eddie Chandra Pormana, 54 years old. Taong 2011 nang ikinasal sina Amor at Eddie. Tulad ni Nika, nagmula din sa bansang Indonesia sina Amor at Eddie. Bago naging mag-asawa ang dalawa, ay pareho na silang may dating mga nakarelasyon. Si Amor ay may anak sa una niyang asawa na si Kelvin, 32 years old. Si Eddie naman ay may anak ding lalaki na si Dylan, 23 years old. Nagkaroon naman ng isang anak sina Amor at Eddie na isang babae. Sunod sa luho si Amor mula sa kanyang asawa na si Eddie. Isang negosyante kasi si Eddie at may iba't ibang mga business. Kailanman, hindi nagpakita ng interes si Amor sa mga negosyo ni Eddie. Bagkus, ang trabaho lang na gusto ni Amor ay ang pag-aayos ng maraming pera ni Eddie. Dahil maluwag si Eddie kay Amor, nagagawa ng babae ang lahat ng kanyang gustuhin. Madalas mag-shopping si Amor at kumakain sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan. Bukod doon, nahilig din si Amor sa sugal. Madalas siyang magpunta sa maliliit na sugalan sa South Jakarta. Taong 2020, nang tuluyan ng malulong sa sugal si Amor. Dahil dito, hindi na nagkakasya ang pera na ibinibigay ni Eddie sa kanya. At para patuloy pa din ang kanyang bisyo sa pagsusugal, nangungutang si Amor sa kanyang mga kaibigan. Walang alam si Eddie sa bisyo na ito ni Amor. Maging ang pangungutang ng babae ay wala siyang idea. Hanggang sa umabot na nga ang utang ni Amor sa 250,000 pesos. At para mabayaran ang kanyang utang, kinausap ni Amor ang kanyang asawang si Eddie. Sinabi ni Amor sa kanyang asawa na baka pwedeng ibenta niya ang isang lupa na pagmamay-ari ni Eddie. Sinabi ni Amor kay Eddie na ang pagbebentahan niya ng lupa ay ipangtatayo niya ng isang negosyo. Subalit lingid sa kaalaman ni Amor, alam na ni Eddie na siya ay nagsusugal. Hindi nagustuhan ni Eddie na ang pera na kanyang pinaghirapan ay napupunta lamang sa wala. Hindi pumayag si Eddie sa gusto ni Amor. Sinabi niya sa kanyang asawa ang mga katagang, "Kung gusto mo talagang magnegosyo, mamili ka na lang sa mga negosyo na meron tayo." Nagalit si Amor sa sinabi ng kanyang asawa at inasal. Dahil dito, nagtanim ng sama ng loob si Amor sa kanyang asawa. Kaya naman, isang plano ang binuo ni Amor ng February 2019 at nanghingi pa nga siya ng tulong sa kanyang anak na si Kelvin. Kinumbinsi ni Amor si Kevin na sumama sa kanyang plano. Sinabi niya kay Kelvin na isang paraan lamang ang nakikita niya para mabayaran niya ang kanyang pagkakautang. Kailangang mamatay ni Eddie.
Bukod sa mababayaran niya ang kanyang mga utang na 250,000 pesos. Mapupunta din daw kay Amor ang lahat ng ari-arian ni Eddie kapag namatay ito. Idinamay na din ni Amor ang anak ni Eddie na si Dylan. Sa kanyang plano, isinama niya ang binata para wala nang maging sagabal sa kanyang mga plano at ambisyon. At para nga mangyari ito, inutusan ni Amor si Kelvin na maghanap ng shaman na siyang gagawa ng orasyon para mamatay sina Eddie at Dylan. Dito sa Pilipinas, ang shaman ay parang mangkukulam o mangbabarang. Binigyan ni Amor si Kelvin ng 25,000 pesos pangbayad sa shaman. Matapos ang transaksyon, sinabi ng shaman na maghintay na lamang si Amor ng 1 linggo at e-epekto na ang orasyon. Pero matapos ang 1 linggo, bigo sina Amor at Kelvin na makuha ang resulta na kanilang inaasahan. Kaya nga, gumawa sila ng panibagong plano. At para nga sa plano na ito, bumili ng isang gamot si Amor. Inilagay niya ito sa inumin ng mag-ama. Pero makalipas lamang ang ilang oras, walang nangyaring masama kina Eddie at Dylan. Muli, bigo na naman si Amor na mapatay ang mag-ama. Sa pangatlong pagkakataon, inutusan ni Amor si Kelvin na bumili ng barel ng July 2019. Pagkalipas ng ilang oras, umuwing walang dalang baril si Kevin. Sinabi ng binata sa kanyang nanay na hindi sapat ang ipinadala niyang pera para makabili ng baril. Labis ang inis ni Amor dahil tila lahat ng kanyang plano ay palpak. August 2019, isa-isa nang sinisingil si Amor ng kanyang mga kaibigan na kanyang pinagkakautangan. At dahil walang magawa at pambayad, nagdesisyon si Amor na gawin ang huli niyang plano. Kumuha si Amor ng 2 lalaki na kanyang inutusan para patayin sina Eddie at Dylan. Ang mga lalaki na ito ay sina Ayu at Sonam. August 24, 2019, nang magkita sina Amor, Kelvin, Ayu at Sonam. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Amor na kapalit ng pagpatay ng 2, kina Eddie at Dylan, babayaran sila ni Amor ng tig 25,000 pesos. Pumayag naman sina Ayu at Sonam matapos matanggap ang paunang bayad na tig 10,000 pesos. August 25, 2019, nang gabi na nagpunta sina Ayu at Sonam sa bahay ni na Eddie. Sinabihan ni Amor ang 2 na dapat ay wala siya sa bahay kapag isinagawa ang plano. Unang inatake ni na Ayu at Sonam si Dylan dahil pinilit nila itong uminom ng 1 lason. At dahil walang kalaban-laban, sumunod na lamang si Dylan. Makalipas ang ilang minuto, binawian na ng buhay si Dylan. Maya-maya pa, dumating naman sa bahay si Eddie. Gamit ang 1 kahoy, pinukpok ni na Ayu at Sonam ang lalaki. Pagkatapos ay sinakal nila ito hanggang sa ito ay mamatay. Gamit ang sasakyan ni Eddie, dinala ni na Ayu at Sonam ang 2 biktima sa loob ng kotse. Pagkatapos ay nagmaneho sila palayo. Habang binabaybay nga nila ang isang highway, nakasunod sina Amor at Kelvin. Nang nakakuha na ng tamang tiyempo sina Ayu at Sonam, iniwan na nila ang kotse habang nasa loob sina Eddie at Dylan. At bago nga abandonahin ng mga sospek ang kotse ng mga biktima, ito ay kanilang sinunog. Nang sa gayon ay walang makitang ebidensya ang mga pulis. Makalipas lamang ang ilang oras, ang mga residente sa kalapit na lugar ay nakita ang nasusunog na kotse. Agad silang tumawag ng mga pulis at ambulansya. Agad namang dumating ang mga ito at inapula ang apoy. Dito na nga nadiskubre ang labi ni na Eddie at Dylan. Agad na nakakuha ng impormasyon ang mga pulis sa taong nag-iwan ng sasakyan. Kaya naman ng August 26, nahanap at naaresto ng mga otoridad sina Ayu at Sonam. Inamin ng 2 lalaki ang krimen pero iginiit nilang napag-utusan lamang sila. Itinuro ng 2 sospek kung saan matatagpuan ang mastermind ng krimen
na sina Amor at Kelvin. Inaresto ang dalawa at lahat sila ay dinala sa police station. Sa police station, hindi inamin ni na Amor at Kelvin ang krimen. Sinabi nilang wala silang intensyon patayin ito dahil pamilya nila sina Eddie at Dylan. Posible raw na mga magnanakaw ang gumawa ng krimen. Hindi kumbinsido ang mga pulis sa sinabi ng dalawa, kaya agad nilang inaresto ang mag-ina. Kinasuhan sila ng premeditated murder at ikinulong, kasama nga sina Ayu at Sonam. September 6, 2019, na nagsagawa ng maikling reenactment ang mga sospek kung paano nangyari ang krimen. June 15, 2020, nang nagsimula ang trial. Ayon sa prosecution, hindi kakilala ni na Ayu at Sonam ang mga biktima. Ibig sabihin, wala silang motibo para patayin ang mga ito. Dagdag pa dyan, wala daw nawala sa bahay. At malabong mapatunayan na pagnanakaw ang motibo ng krimen. Nanindigan sina Ayu at Sonam sa kanilang salaysay na inutusan lamang sila ni na Amor at Kelvin. Nalaman din sa korte na pera ang motibo ni Amor kaya niya nagawang ipapatay ang kanyang asawa at stepson. Sa huli, napatunayang guilty sina Ayu, Sonam, Amor at Kelvin. Lahat sila ay hinatulan ng bitay. Napaiyak na lamang si Amor at sinabi na aapela sila sa kanilang naging hatol. Magpahanggang ngayon ay wala pa ring lumalabas na balita kung naisagawa na ba ang hatol sa apat na mga sospek. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!